salita ng Panginoon. Manatili po tayong nakabukas sa ating Biblia, Hebrews sa English po, chapter 10. Actually, 7, 8, 9, 10 po ang ating pong pag-aaralan ngayon. So, I'll try my best to summarize. I'll try my best na may paliwanag sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. So, tayo muna ay saglit na manalangin. Aming Diyos, aming Ama, sa lalim ng iyong salita at nais mong iparating sa amin, dalangin po namin, O Diyos, ang gabay at pangunguna po ng Banal na Espiritu na siyang aming guro. Patuloy nga, O Diyos, na hiningi po namin patnubay nito o patnubay ng Banal ng Espiritu at madalhin po kami sa katotohanan upang sa ganoon ay makita po namin kung ano ang nais niyo po sa aming buhay. Salamat, Lord. Bless your servant. Bless your word. Bless each and every one of us. Salamat po sa pagkakataong ito na hindi mo kami pinapabayaan na pumahadlangan para magtipon-tipon, kundi pinahintulutan mo po sa gitna ng masamang panahon. Nandito po kami ngayon sa church na mag-celebrate ng iyong kabutihan at mag-celebrate ng pag-aaral ng iyong salita. Kaya mo na sabay-sabay kaming kakain sa iyong inihain, Panginoon, sumaging ito ng iyong salita. So, magitan ng pagpapaliwanag, papangangaral, Panginoon. Nagkakatiwala namin ito sa pangalan lamang ni Kristo Jesus na siyang aming tagapagligtas. Amen and amen po. So, muli ay magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Batiin po natin ang ating katabi ng good morning. And manatili po tayo na naka-tune in. Yung kasama po natin, we have, I think, 10,000 viewers po. So, umagang ito, nag-11, nag-12,000. No? So, mag-stay po kayo in tune. Huwag kayong aalis. Huwag kayong, maliban na lang kung mayroon pong problema ang internet. So, you can, pwede nating sabihin na magsa-sign off kayo or Basta remain as long as our internet dito sa church ay okay. Manatili po tayo. Bring out your Bible, bring out your notebooks. Kasi weekly, meron po tayong mga sharing sa Zoom or via video call ng mga nanay, mga tatay, mga kabataan po. Ayan. Ginagawa po natin yun dahil ito na yung panahon na hindi po nagsasama-sama physical. Ito yung panahon na napakaganda yung opportunity na to na kahit papaano ay nakikita po tayo tuwing midweek, Tuesday, Wednesday, kasama yung mga nanay, kasama yung mga tatay po sa bawat grupo natin. No? Ang saya po ng ating ginagawa. No? Ewan ko lang, basta ako masaya ako. No? Siyempre, nalulungkot pag hindi po nagjo-join lahat. No? Kasi ito yung panahon na sinasabi dito yung sa Bible na magpalakasan, magtulungan, no? At magpatuloy. Kaya, i-grab natin yung opportunity na this technology, Facebook, na lagi yung paulit-ulit na sinasabi, na only at your fingertips pwede mong pindutin at pwede tayong mag-usap, magkwentuhan po. Wala pong mawawala sa atin. Madadagdagan pa ang ating karunungan. Naniniwala kasi ako yung sinasabi nila na yung mensahe ng Diyos, after 3 days, makakalimutan na. No? Sipin nyo nga yung message last Sunday. No? Madaling nakawin ng kaaway yung mga katotohanan. At always remember, ginagawa ng kaaway ang lahat ng kanyang kayang gawin para tayo po ay malihis at mawala yung mga katotohanan nating natutunan. And so, it's always a reminder of God to renew our mind para yung parang lalo tayong magbabad pa sa salita ng Panginoon, mag-aral pa. Kailangan tayong yung sabi ng mga Amerikano na basahin ang salita ng Diyos. Yung you will dive your nose, parang yung ilong mo, parang gano'n. Nakasubsob sa Bible para matutunan po natin. No? At yun ang kulang sa mga Kristiyano. Kaya maraming mga Kristiyano po na mababaw. Kung hindi mababaw, hilaw. Yung half-baked Christian. So, it's a challenge for us nowadays na marami pong mga hadlang. So, anyway, purihin Panginoon. Salamat sa pagkakataong ito. Palakpakan natin ng Diyos sa kanyang kalakasan o kalakasang binigay sa atin. Yung isang palakpak na malakas dyan sa ating Panginoon,
yung pagkakataon na binigay niya para tayo magtipon-tipon, mag-aral ng salita ng Panginoon. Bihira po na pinahintulutan ng Diyos o bihira na nakakapagsalo-salo po tayo ng ganito. Lalo na masama ang panahon at masama ang hindi lang sa panahon natin ngayon sa ulan o sa weather natin, but even masamang panahon natin dahil sa pandemya. Okay, so sa buhay Kristiyano po natin, no, gusto ko kasing mag-share sana ng heart-to-heart sa atin. No? Kasi reading Hebrews chapter 7, chapter 8, and chapter 9, and chapter 10, medyo mahaba po yan. No? Maganda sana kung binasa natin lahat and then nagkaroon tayo ng yung Bible reading sa ating family. At least sana bago tayo pupunta dito sa church, meron na tayong background. Kaya lang, ang nangyayari kasi ay hindi po natin ginawang Bible reading ito sa ating pamilya o sa ating personal. Kaya parang nangyayari lang, nababasa lang natin right here pag magpa-preach na po ako. No? Pero ang ganda po ang Hebrews chapter 7 hanggang chapter 9. No? Last time kasi chapter 6 po tayo. Kaya hinihimay-himay natin to na parang tayo po ay nagluluto. No? Parang ninanamnam. Pag kumakain, ninanamnam din natin para unti-unti. Actually, pag isa-isayin talaga natin, talagang himay-himayin talaga. Ang isang chapter, abutin ng isang taon. Na po. Kaya lang, syempre, for a given short period of time, ang ginagawa ko po ay inaaral, sinasummarize po. So, looking at this, next slide please. Looking at this, yan, pag makita niyo po yung, tawag dito, nakita ba yung mga maliit na sulat? I think, kita naman po, no? Yan, yun sa likod, hindi ko makita. Or maliliit. Pero this is a timeline again. So, naglalagay ako ng ganito kasi sa biblical counseling namin, gumagamit yung professor namin ng ganito. At sabi ko, nakakatulong siya. No? Ito kasi yung overview ng buhay nating Kristiyano. Actually, nung nakaraan, patas na gano'n. Pero ginawa ko itong diretso lang para mas malinaw po yung illustration. No? This is the reality of our Christian journey. No? Ito yung journey talaga natin, no? Pag ino-drawing po natin. Madaling i-drawing, pero in reality, pag andun po tayo, yun yung nararanasan po natin ngayon. No? So, it always begin, our Christian journey begins always when we have received Christ. Okay? Dito sa banda rito, no, yung may rehas na yan, may tao na yan. It illustrates na yung kalagayan ng taong walang Panginoon ay hiwalay sa Diyos. Okay? Separated from God. Because of sin. Sabi sa Ephesians chapter 2, verse 1, we are dead in sin. And sabi, we are separated from sin. So, maliban doon, nakakulong siya sa kasalanan. Okay? Sa Ephesians chapter 2, verse 1, sabi niya, we are dead in sin or in our transgressions. So, ang taong hiwalay sa Diyos at patay sa kasalanan dahil siya ay nagkakasala, hindi siya makalapit sa Diyos kahit anong gawin niya. No? Kasi nga patay. Yung spirito niya patay. Walang connection. Hindi makapag-connect kay God. Okay? And therefore, siya ay kinapuputan ng Diyos according to Ephesians chapter 2. Then, we are God's children of wrath na andun yung galit ng Diyos sa taong ito dahil siya ay makasalanan at hindi siya mananampalataya. At dahil siya ay hindi banal. Okay? So, yun yung buhay natin dati. Yun yung buhay ng mga sinulatan sa Hebrews, sa panahon ng Hebrews na to, ng writer ng Hebrews, na dati ganun yung buhay nila. Okay? Ganun yung buhay natin. Kaya nga, mayroong mga testimony, mga patotoo ng mga taong dumating sa point ng buhay nila na nakilala nila ang Panginoong Kristo Jesus. Okay? So, yun yung moment na narinig natin yung gospel at tinanggap natin si Kristo Jesus. Okay?
yun yung panahon na nagising tayo sa katotohanan, naliwanagan. And Ephesians 2:8-9, sabi niya, we are then saved by grace through faith in Christ. Andun yung pagtanggap mo kay Kristo Jesus. Sa testimony ko po, nangyari po sa akin yon way back to 2004, no? At the age of 21. Yung iba sa atin may date. Ang tawag nila, tinatawag nila spiritual birthday daw yan. So, yun yung kwento ng buhay natin. Siguro, some other time, pag tayo nagsama-sama, pag tanungin ko po, ikukwento nyo sa akin kung paano nyo po nakilala ang Panginoon, meron kayong pwedeng ikwento sa akin. Or maaring hindi man tayo parehas, iba kasi, mga 8 years old, 10 years old, may mga narinig akong mga testimony ngayon. Yung panahon na tinanggap nila ang Panginoon, yung sinuko nilang buhay nila sa Panginoon. Nanalig sila kay Kristo Jesus. At sabi sa John 1:12, pag tinanggap natin si Kristo Jesus, nanalig tayo sa Kanya, at naghahari siya sa buhay natin, tayo ay tinuring at ibinilang na anak na ng Diyos. So, yun yung nangyayari dito sa second phase na yan. Okay? So, mayroon na tayong privilege, maging anak na tayo ng Diyos. Hindi lang yun, sa 1 Peter chapter 2, andun din yung sabi doon na tayong mga tumanggap kay Kristo Jesus, tayong nanalig sa Kanya, ay tayo yung pinili at pinabanal. We are the chosen people of God and became holy or belonging to God. We belong to God. Once you become a child of God by faith and by grace, you now belong to God. Remember that, okay? At sabi sa John, na once we are in Christ, we are in God, hawak na tayo, we are now in the palm of God's hand, and no one can snatch us. So, nasa Diyos na tayo, o pagmamayari tayo ng Diyos. Na dati, pagmamayari tayo ng kasalanan. Pero dahil tayo nanalig kay Kristo Jesus, napalaya po tayo. Dati tayo patay sa kasalanan, now we are alive to God. Kaya, ang mga Kristiyano ay buhay na buhay ang kanilang espiritu. Amen? Ibig sabihin, dahil sa kanila pananalig kay Kristo, muli silang nabuhay, nagkaroon ng bagong buhay. Now, they become a new creation. At hindi lang yon dahil nabuhay ang kanilang espiritu, no, nagre-response na kay God, nagkaroon sila ng desire. Nagkaroon tayo ng desire of holiness. Desire holiness. We desire now holiness. We desire now to obey God. Yung pag nakilala ka sa Panginoon, meron yung pagbabago ng desire. Dati, ang dinidesire po natin, di ba, ito yung kasalanan. Wala tayong ginawa kundi araw-araw nagkasala. Pero later on, nung nakilala mo ang Panginoon, nagbago yung desire natin. Okay? Mapapansin nyo yon in your life. Nagde-desire ka na magsamba, mayroon ka ng pagnanais na maglingkod, meron ka ng pagnanais na manalangin, meron ka ng pagnanais na mag-fellowship, meron ka ng pagnanais na makarating sa buhay na walang hanggan, ipinangako ng Diyos, meron ka ng pagnanais na magbasa ng salita ng Panginoon, meron ka ng pagnanais na laging makasama ang Diyos sa buhay mo. Yun ang nangyayari sa isang Kristiyano. Always remember that. Okay? Kasi nga, compare mo dati, you hate attending church, you hate worship, you hate the Word of God, you hate praying, you hate obeying God. Lahat naman andun yung hatred, no? So, yun yung naman yung nature ng hindi pa nakilala sa Panginoon. Look at the world. Lumabas po tayo at tingnan po natin. Kung mahal ng mga tao lahat ang Diyos, dapat punong-puno na ang church natin. Dapat second floor. Dapat may third floor na kasi di magkasya ang mga tao. Dapat yung mga churches dyan na mga dito sa Riverside, punong-puno yan dahil mahal nila ang Diyos. Pero sabi nga natin, ang unbeliever, ang patay sa kasalanan, walang pagmamahal sa Diyos. Walang desire. Maliban na lang nga, pag tayo ay nakakilala sa Panginoon, that's the time na we have that desire. Nagnanais na tayo mabuhay ng kabanalan at maglingkod sa Diyos. Amen? Ephesians chapter 2, no? Muli tayong binuhay ang ating spiritual life. Okay? So I hope nagkakaintindihan tayo. Pero here comes the exciting part ng ating buhay, no? Ngayon, ang nangyayari diyan, meron ka ng fellowship. Dati hiwalay ka sa Diyos, ngayon meron ka ng relationship kay God. Dahil once na ikaw yung tumanggap kay Kristo Jesus, magkaroon ka na ngayon ng father and son relationship. Dati hindi ka anak ng Diyos. Yung anak ka ng kadiliman, anak tayo ng kasalanan.
Pero ito nga, dahil kay Kristo Jesus, napalaya po tayo sa kasalanan at meron na tayong malayang relasyon sa ating Panginoon. We have that fellowship with God. Meron na tayong relasyon, father and son, or father and children relationship. Now, yung nangyari sa buhay natin to ay hindi lang hanggang doon. Yun yung moment na nabautismuhan po tayo, yun yung moment na nagkaroon po tayo ng yung pag-aaral, ng bautismo, and then nilubog para ipakita na mayroon akong Kristo sa buhay ko, nilubog sa tubig at umahon na nagpapakita na tayo nilinis at tayo nagbagong buhay. Pero ito yung third part ng phase na ito na yung moment na nagpapatuloy po tayo. At ito yung nangyayari sa buhay natin ngayon. Kung ikaw ngayon ay na kay Kristo Jesus, listen to me carefully. Pag ikaw ay na kay Kristo Jesus, hindi ka na patay sa kasalanan. Ikaw ay belong pagmamayari ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos. Now, what happened is that meron tayong tinatawag nilang battleground or spiritual warfare sa ibang lingwahe. Meron tayong mararanasan na struggle sa buhay. Okay? Mag-i-struggle tayo ngayon. At yung nagkakaroon ng struggle ng isang Kristiyano, habang nagpapatuloy siya, habang nagde-desire siya na maging banal at ito naman yung mangyayari sa buhay natin, di ba? The first thing na maranasan talaga natin, mayroon kang desire na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Pero nung hindi ko pa nakilala ang Panginoon, meron tayong konsensya. Maalala ko nung hindi ko pa nakilala ang Panginoon, meron tayo namang konsensya eh. Lahat tayo may nilagay ng Lord na konsensya na. Yung before na matulog po ako paggabi, parang iniisip ko yung nagawa kong mali. Yung parang sabi ko, may tao ba akong nasaktan, etc., na parang sinasabi ng konsensya ko, may ginawa kang mali. Okay? Na parang merong sinasabi na ayusin mo ang buhay mo. And ayusin mo yung pakikitungo mo, no? Pero nung time na yun, hindi ko pa nakilala ang Panginoon, yung pag-iinom ng alak, hindi man ako nakukonsensya doon. Yung parang, sige lang. Hindi wala akong feel of guilt. Ano man yun na, Kaya lang, nakalala ko na ako sa Panginoon, no? Yung, andun yung konsensya, pero minsan, sabi nga nila, yung konsensya natin na nagsasabi na mali tayo, ay pwedeng masapawan at mabahiran at pwedeng tumigas po yun. Pwedeng tumigas yung puso natin o yung konsensya natin. At minsan hindi natin naririnig. Unless, pag Kristiyano ka na, pag nasa iyo na yung Holy Spirit, may Kristo ka na, alam mo na yung salita ng Panginoon, meron ka ng desire na maging banal, ang nangyayari dyan is, mapapansin mo sa sarili mo na, mayroon talaga yung struggle, yung, there is that yung parang mayroong kapangyarihan katulad nitong kasalanan, katulad yung sarili natin, nakita natin na parang yung sinasabi ni Apostle Paul na gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Andiyan si Satan na he will try you to tempt you at gusto niyang ibalik ka sa dati at hilahin pababa. Andun yung makamundong from time to time na-encounter po natin yon. Kaya sa buhay Kristiyano po natin, it's not a playground. It's always a battleground. Kasi the more na we desire God, desire to be holy and to become pure, and desire to obey God, andito naman yung kasalanan na pumipigil sa atin o nagtutulak sa atin na magkasala. Andyan yung pita ng laman, andyan si Satan, at andyan po yung makamundong gawain. So, we struggle with sin dito. Dito, hindi ka nag-struggle, right? Dito banda, hindi ka nag-struggle. Kampi mo yung kasalanan eh. Pero ngayon na kay Kristo Jesus ka na at pag mamay-ari ka ng Diyos, of course, alam mo na yung enemy mo. Alam mo ngayon yung kumukontra sa iyo. Ang kumukontra sa atin ay ang kasalanan. Okay? Do you agree? Amen ba? Kaya mapapansin mo sa sarili mo kasi once kasi na tayo ay nakilala sa Panginoon, pinatawad ng ating Panginoon Kristo Jesus, hindi naman nawala yung kasalanan. Pero ang maganda ito, binago tayo ng Panginoon. Nagbago tayo ng desire. Ang problema, andyan yung sin. The power of sin. At ang gagawin ng kasalanan na yan, yun yung kapangyarihan ng kasalanan ito yung laging na-experience mo natin na nakipagtunggali po tayo sa kasalanan at this sin has its power. Although napalaya na tayo sa kasalanan, pero andun pa rin yung kasalanan. Ang habang nabubuhay po tayo, andyan pa rin yung kasalanan. At yung kasalanan na ito
Alam ng Diyos ang kasalanan ng ito ang siyang dahilan minsan kung bakit ang mga tao ay nahirapang magpatuloy. Kaya makita nyo, it's a battleground. We struggle with sin. We sense the power of sin in our life. Dito, katulad dito sa banda rito, nung hindi pa ako naalala sa Panginoon, dito sa bilang unbeliever, andyan yung mga bisyo. Okay, mga alak, mga sigarilyo, etc., na napagtagumpayan natin. Napagtagumpayan ko yun eh. Na pinatawad na ng Panginoon, natalikuran ko na yun dahil nakilala ko ang Panginoon. Pero, yun ay mga bunga lang ng kasalanan. Pero, pag ikaw naging Kristiyano na, ang mapapansin mo sa sarili mo, mapapansin natin yung sarili mo, there's something wrong deep inside of us na, oo, natalikuran ko na yung mga bisyo na yan, pero habang tayo ay patuloy na namumuhay at gusto mamuhay sa kabanalan, meron tayong nasisense sa sarili natin na parang makapangyarihang bagay na yung gusto mong gawin ng isang bagay, gusto mong bumait pero hindi mo magawa. Ang tawag diyan ay S-I-N or ibig sabihin yung sinful nature natin na habang tayo ay nabubuhay, andoon pa. Sinasabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 7 na nakita ko yung isang kapangyarihan na para bang nakita ko yung kasalanan na nasa akin. Siyempre, habang nabubuhay tayo andyan, unless napatay ka na physically, wala ka nang struggle sa kasalanan. Pero once kasi na ikaw ay nasa Panginoon, nasa liwanag, of course, ang kadiliman ang kalaban natin. So, andun yung kasalanan, andun yung temptations, andun yung kahinaan po natin, andun yung kayang gawin ng kasalanan sa buhay natin para hindi po tayo magpatuloy. Okay? Andun yung desire, pero andun yung kasalanan. Kaya nga, ang buhay natin bilang mga Kristiyano ay struggling, ang tawag doon. Nakipagtunggali po tayo. Given na po yan. Mag-struggle talaga tayo. Meron talaga yung temptation. Pero ayaw nating, ang gusto natin, mabuhay nga sa kabanalan, ayaw nating magkasala, pero nagkakasala pa rin tayo. Kaya nga dito sa loob sa church, ang tawag sa atin ay mga saints, mga pinatawad na o pinabanal ng Diyos, nakilala sa Panginoon. At the same time, we are sinners. So, ang church ay hindi po perfect. Ang pastor po hindi perfect. Dahil pare-pares lang po tayo na nasa kasalanan pa at nakipagtunggali sa kasalanan. Amen? Ganun, pag Kristiyano ka. No? Pero dito, wala lang. Dito kasi wala lang. Uminom ka ng alak, magpakasaya ka, mga lunya, at anuman pwede mong gawin. It's all happy life. No? Wala man lang. Yung konsensya mo, wala na dito. Kahit meron kang konsensya, pero nasasapawan ng kasamaan. Pero dito, pag ikaw na kay Kristo Jesus, iba eh. Yung parang gusto kong iwaksi ang kasalanan, pero bakit ganito ang nangyayari? Andun pa rin yung kapangyarihan ng kasalanan. That's why, this is the problem of today. Kaya, ang kasalanan ang nakakapekto sa ating relasyon sa Diyos. The reason, ko na naman yung dahilan kung bakit ilan ang may mga kapatid po natin na hindi nagpapatuloy sa kanilang Christian life, sa kanilang Christian journey, it is because of sin. Ano ba ang kayang gawin ng kasalanan? Habang nabubuhay. Kaya nga, ang buhay Kristiyano natin is always how to overcome sin and temptation. Papaano natin ma-overcome sa buhay natin para magpatuloy, para mag-mature, no? Para magpatuloy ang ating relasyon sa ating Panginoon. Ano ba ang nagagawa ng kasalanan sa buhay ng isang Kristiyano? Next slide, please. Number 1. Alam mo kasi, wala na akong time. No, I spend a lot of this. I hope na naintindihan natin, pero ito yung journey natin. Okay? We are in our battleground. We struggle with sin. And the sin has its power. Kasi yung kasalanan, it separates us from God. Lagi nating tandaan yun. Okay? Kaya yung kasalanan, may relasyon ka na sa Diyos, pero yung kasalanan at namamagitan sa buhay natin, pinaghihiwalay tayo sa Diyos. Okay? Pinaghihiwalay tayo sa Diyos. Sabi sa Isaiah 59, kung bakit ang Diyos ay hindi na nakatingin sa atin, ay dahil sa kasalanan ginagawa natin. No? Pero andun pa rin yung gusto nating maging banal, right? Di ba ganun ang Christian life natin? Kahapon tinanong ko nga may group discussion kami ng mga youth, ng music team. Sabi ko, tanong ko, ilang porsyento ba ng, unang tanong, sa 1 to 10, ilan ang percentage o rate mo ng iyong desire of holiness? 1 to 10, 10 ang pinakamataas. Kung tatanungin niyo yung sarili niyo, ilang percentage ba o from 1 to 10, i-rate niyo yung desire of holiness, saan doon?
Yung iba mataas, 8. Yung iba 9, yung iba 10. Which is good. Kasi pag Christian ka talaga, gusto mo nang maging banal. No? Na alam mo na once na may nagawa kang kasalanan sa Diyos, no? Automatic yun. Nagkakaroon ka na ngayon ng yung tawag dito, na naapektuhan ngayon yung relasyon mo sa Diyos. Okay? Because sin not only separates us from God, but sin separates us from each other. Sin hurts God, sin hurts others, and sin hurt ourselves. Alam niyo po, pag ang kasalanan hindi lang nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Maraming mga tao na dahil nagkasala sila sa Diyos, nahihiya na silang lumapit sa Diyos. Because that is true. Mahiya naman talaga tayo. Pero it is because God is holy and tayo ay nagkasala. Kaya iyon yung dahilan kung bakit tayo yung lumalayo sa Diyos. Tanongin bakit ayaw mo nang magsamba sa Diyos? Bakit ayaw mo nang mag-worship? Bakit ayaw mo nang magbasa ng Bible? They have the reasons at minsan hindi ang dahilan ang trabaho o yung kabisihan sa buhay, kundi yung kasalanan. Meron silang kasalanan. Meron silang nahihiya ng lumapit sa Diyos. Because at the same time, sin separates us from each other. Hindi ba't pag nag-away ang mag-asawa, ay meron yung separation ng konti? Nasira yung relationship. Hindi ba't kung ang lalaki nagkasala sa kanyang asawa, what would be the result? May kunting pagka masira yung relationship, maaring yung asawang babae o lalaki, nasaktan niya yung asawa niyang lalaki. Do you think maging ma-harmonious yung relationship? Ang mangyayari dyan, pag may kunting kasalanan nangyari o may kasalanan nangyari between the relationship of husband and wife, ang nangyari po dyan ay merong distance. Okay? Amen ba? So, ganun din sa church. Ganun din ay sa relationship natin kay God. At the same time, ganun din sa church natin, in our brothers and sisters. Tingnan mo, pag nasaktan kayo sa akin, o may sinabi akong nasaktan, hindi kayo aatin. Kasi hindi ako perfect. Pwede akong magsalita, nagkasala ko sa inyo. What happened is that nasaktan ka sa ginawa ko kasi hindi ko namamalayan. Either intended o hindi. Ang mangyayari, hindi tayo magkikita ngayon at hindi ka lalapit sa akin because sin separates us from each other. Tingnan niyo yung kapangyarihan ng kasalanan, right? Kung bakit tayo nagkakahiyaan minsan, it is because andun yung nagawa nating kasalanan or may nagawa tayong kasalanan sa ating kapwa o sa ating mga kapatid sa Panginoon. At kung ikaw ang anak, meron kang kasalanan sa iyong nanay, tatay, hindi ba't pag alam mong may kasalanan ka, nahihiya ka rin lumapit sa kanila. Right? At hindi ka okay, hindi maayos ang relationship mo. May tension sa bahay, may stress. At ikaw din na tatay, no, alam mo na pag nagkasala ka sa iyong anak, meron din yung kunting na hindi talaga maayos-ayos merong kaguluhan sa bahay because that is the power of sin na kayang gawin. It separates us from God. It hurts God. Pag nagkakasala tayo, nasasaktan ng Diyos, napapalayo tayo sa Diyos. At pag nagkakasala tayo, napapalayo tayo sa fellowship at napapalayo po tayo sa bawat isa sa atin. Alam niyo ba ang kasalanan ay it destroys our fellowship with God and fellowship with our brothers and sisters. Minsan, pag meron tayong tingnan mo yung pagiging tao talaga natin. Yung parang, hindi talaga tayo perfect. Yung, alam mo sa sarili mo, Kristiyano ako, pero even among Christians, even the church itself, tayo mismo na church, ay ramdam natin on how sin works in our midst. How sin works in our midst. How pride, paano yung pride ay umiral sa puso natin. Paano yung hatred ay nasa puso natin. Paano yung pagtatampo ay naranasan po natin at nagsasakitan. So, tingnan niyo yung ng sin. And how much more sa God, yung relationship natin kay God. Kaya ang kasalanan talaga naka-apekto yan. Yung pagiging imperfect natin, nakaka-apekto yan sa ating fellowship. At pag nagkasala tayo sa ating Panginoon, sin produces guilt and shame and hiding. Tignan mo yung nangyari kay Adam and Eve nung sila ay nagkasala. What happened? What happened to Adam and Eve? Hindi ba't nung sila ay nagkasala ay nagkahiyaan? No, at saka meron silang guilt. And that's the time they try to hide from each other. And they try to hide from God. In Genesis chapter 3, di ba kumuha sila ng dahon, tinakpan ng kanilang sarili. Nagtago sila at sabi ng Diyos, asan na kayo? Nakita nila, hubad-hubad sila, nagtago sila. Alam mo, yun ang bunga ng kasalanan, we hide.
We hide our feelings from each other. Sa isang mag-asawa, sa bagong kasal, ang ganda ng usapan. No? Hindi pa sila kakilala. Ang ganda ng samahan. Pero as the wife and husband later on, habang tumatagal, merong isa, yung lalaki may ayaw na sa babae. At dahil hindi niya masabi yung ayaw niya sa yung babaeng asawa niya, tinatago niya ngayon. At ganun din yung babae. They hide. We hide. Ang trabaho natin, we hide and seek. Yung parang nagkakahiyaan na, even sa atin sa relationships about sa atin. We hide our feelings. Pwede sabi, nakangiti tayo sa harap ni Pastor, nakangiti sa bawat isa, pero may sama ka ng loob. O meron kang may ginawa sa'yo, no? I mean, that is the hiding of sin, no? Meron yung guilt and shame. Pag nagkasala rin tayo, yung nahihiya tayo sa Panginoon, nahihiya tayo sana. Sin hinders our spiritual growth also and maturity. Kaya, ang daming kayang gawin ng kasalanan. It separates us from God. It separates us from each other. It destroys our fellowship. It hurts others. It hurts ourselves. At isa pa gustong makita nyo na ang kasalanan, it deceives and hardens our heart. Hebrews 3:13. Kaya dito sa ating journey, ang kasalanan talaga is our struggle. Bakit hindi ka na umattend sa church? Dahil mayroon kang kasalanan sa Lord. At the same time, pwedeng may kasalanan ka sa ibang tao or may kasalanan ng mga tao sa iyo. Against iyo. How I wish and how pray na parang perfect yung relationship po natin sa ating Panginoong Diyos. How I wish na perfect yung relationship natin magkakapatiran. Ang sarap pa sana, no? So that is the power of sin. Sa mga mananampalataya, struggle na ho yan. Andyan yung sin. Okay? Tingnan mo yung pag may nagawa tayong mga kasalanan against God, we hide also. Nagtatago. I remember nung bago ako mananampalataya, na-time ako, uminom ako ulit ng alak. Bata pa, baby Christian pa, hindi pa ako strong Christian that time. Alam niyo ang nangyari sa akin, nahiya na ako sa Diyos. Sabi ko, pagkatapos naligtas ako ng Panginoon, nangako ako na talikuran ang aking kasalanan, nagbago yung puso ko, isip ko, pero bumabalik ako sa dati. Nahiya akong, pag makasalubong ko yung mga kapatiran sa home church ko, nagtatago ako, lumilihis. That was after 6 years, after 6 months na nakilala ko ang Panginoon. Yung naramdaman ko na bumabalik ako sa dati. So nagtatago na ako, nahiya ako. Nahiya ako, Pastor, bakit? Nakita nila ako, nakipag-inuman sa kabila. Nahiya akong lumapit dahil hiya na ako sa ating Panginoon. Po. And that's why sa ating journey, sin is the most, ito yung naghumahad lang sa atin para tayo magpatuloy. Kaya warning ng Hebrews, wag niyong hayaan na ang panlilinlang ng kasalanan ang siya magpatigas sa puso natin at dahilan para tayo'y lumayo sa Diyos at lumayo sa bawat isa sa atin. Amen. Huwag nating hayaan na ito ay dahilan. No? So, ito ang maganda, no? Ang Diyos, alam niya yung pinagdadaan natin. Alam niya na ang struggle natin ay kasalanan. Alam niya na bumabagsak tayo sa temptation at kasalanan. No? Sa buhay, sa relationship natin, minsan hindi natin alam yun. Pero sa totoo lang, sa relationship ng mag-asawa, dapat alam nila na ang bawat isa ay nagkakasala. Pag nagkasala ang asawang lalaki, kunyari, ng babae or something nagkasala, nangalo niya. What would be the resolution on that? Kung humingi ng tawad ito, lalaki sa kanyang asawa, tatanggapin niya ba? O sa ating sa relationships sa bawat isa, nagkasala ako sa inyo at hingi ako ng tawad sa inyo, tatanggapin niyo ba? O kung hindi niyo ako tatanggapin, hindi niyo ako papatawarin, magtutuloy pa ba yung ating relationship? Magtutuloy pa ba yung ating samahan? Ganun din sa ating Panginoon. If God know our struggle at tayo nagkasala lagi sa Panginoon at ang sabi ng Panginoon hindi na kita pinapatawad, no? What happened? No? So God knows, no? Alam niya yung ating struggle. That's why alam niya rin alam niyo po yung bansang Israel na pinili ng Diyos sa kanilang paglalakbay, alam na ng Diyos na bago kayo makarating sa lupang pangako, mahina kayo. Madali kayong matangay ng kasalanan, pwede kayong malilang ng kasalanan. At nangyari nga, di ba, yung mga Israelites, ano yung naging buhay nila? Nung pagkatapos sila ay niligtas mula sa Ehipto, sa pagkailipin sa Ehipto, sila ay tumawid sa dagat, nahati yung dagat, at sila ay punta sa ilang, sa wilderness, patungo sa promised land. Anong nangyari? Alam ng Diyos, kaya sabi niya, alam ng Diyos na ito, mahina ang mga to. And along the way, sa kanilang journey, nakita natin yung struggle ng mga Israelites sa kanilang kasalanan. Sa kasalanan, I mean.
Nag-struggle din sila. Andun yung kahinaan nila. Andun yung idolatry. Alam mo yung kunting, yung kakapanood lang nila sa milagro ng Diyos na makapangyarihan at siyang lumikha ng lahat. Ang Diyos na pumili sa kanila. Ang nangyari, pinagpalit nila ang Diyos. Andun yung idolatry. The sin of idolatry. Pinagpalit nila kagad ang Diyos, no? So, sabi ng Lord, ang mga taong ito madaling makalimot. Nakakaranas mo lang yung milagro kanina, pinagpala ka lang ng Diyos, tapos maya-maya tumaligod ka, no? So, ang Diyos, ang ginawa niya, since ang kanyang bayang Israel na minamahal, at since alam niya na ang mga Israel ay dahil sa kanilang pagsuway sa utos ng Diyos at hindi nila paging tapat sa Panginoon at paging makasalanan, God has provided a remedy. Paano niya dinil yung kasalanan ng mga Israelita sa kalumang tipan? Ito yung sinasabi sa Hebrews chapter 9. Okay, sabi dito, number 1, nagtatag siya ng temple. Kaya sabi niya, Moses, magtatag ka ng templo. Magpatayo ka ng templo o tabernacle. Tapos sabi niya, pumili ka ng mga priest. Okay? At niya si lahi ni Aaron, kinuha niya mga Levites na maging priest na magtatrabaho sa templo. Tinuran din niya si Moses sa Exodus, even sa Leviticus chapter 1 to 4, na mag-offer ng animals. Yung animal offerings para sa kanilang kasalanan. At panguli, yung blood of the animals. Now, ito yung kinukwento dito sa Hebrews chapter 8, chapter 9, na ganon yung ginawa ng Diyos sa bansang Israel para matugunan ang kanilang struggle sa kasalanan. Kasi ang tanong doon, ganito, paano kung magkasala ang Israel? Paano kung tumalikod sila sa Diyos? O paano sila makalimot sa Diyos? Paano kung sila ay hindi na o magkasala ng pangangalo niya o magganito, bla bla, paano kung masuway nila yung 10 commandments ng Diyos? What happens next? Pero alam niyo, matindi dito yung kwento ng Israel, no? Di ba? Pag may nagkasala sa kanila, matindi ang kanilang pagkakasala. Minsan, nabibiyak yung lupa. Pinaparusahan sila ng Diyos, nabibiyak yung lupa, nalalaglag yung mga makasalanan sa loob ng lupa na yan. Basahin niyo ang Exodus, makita niyo yung pagsik ng Diyos doon. Pero, sa kabila nito, gumawa ang Diyos sa mga nag-struggle ng kasalanan, sa mga nagkakasala, at mahina, ang Diyos ay nag-provide para ma-deal yung kasalanan, para ma-address yung kasalanan ng bansang Israel. And here is a temple. Next slide, please. Yan yung temple. Okay? Ito yung kinukwento sa Hebrews chapter 9. No? Para malinis ang kasalanan ng mga Israelites, ang pinili ng Diyos, ito ang mangyayari sa templo o tabernacle. Yan yung, back mo please, back. Yung templo, laging nahati yan ng tatlo. Yung banda sa bandang pinakadulo, yan, yung may parang may anong tawag doon, yung box na yan, no? Actually, that is the, yun yung nag-symbolize the presence of God. Ang laman yan ay yung, sabi dito sa Hebrews chapter 9, yung Ark of the Covenant pala yan, okay? Sa verse 4, chapter 9, verse 4, the gold jar of manna, Aaron's staff, and yung Aaron's staff and the stone of tablets. Yung 10 Commandments andoon sa box na yan. Doon sa banda roon is the most holy place. Ibig sabihin, kabanal-banalang dako na ang makakapunta lang doon ay yung priest. Okay? Yung priest lang pwedeng makapunta doon at makausap niya ang Diyos. Okay? And then dito sa banda, sa gitna, dito sa may bandang dito, merong yung tatawag nilang holy place. Hindi most holy place. Kabanal-banal na ako, holy place lang ito. At dito sa outer court. Dito sa outer court, next slide please, para makita natin. Ayan, yun yung outer court na. Yan ang nangyayari sa outer court. Mayroon ding paghahain ng hayop doon. Doon dinadala yung mga animals. Pero yung pagpasok sa holy place at sa most holy place, si Bakmolet, ay ang priest lang ang nakakagawa noon. Yung mga Israelita dito, yun, pag naghahandog sila doon, kasi ang turo ng Diyos, pag naghandog ka ng hayop, okay, listen to me, yun, yung dugo ng hayop, ang gagawin ng priest, next slide priest, ang gagawin niya po, ayan, kunyari ikaw makasalanan, dadalhin mo yung tupa mo doon sa outer court, at doon gagawin yung ritual. Okay, papatong mo yung kamay mo sa ulo ng tupa, at pagkatapos noon, ay yung tupa, gigilitan ng leeg, lalabas yung dugo, at yung dugo na yun, kukuhanan ng priest, at makita niyo sa bandang picture doon, ay dadalhin niyo yung priest, high priest lang makapasok doon.
Okay, ganyan yung mga itsura nila na and dadalhin at iwiwisik doon sa pinaka-altar. Tingnan mo yung altar nagliliwanag kasi andun yung presence ng God. Pero bago pumunta yung yung priest doon, yung priest makasalanan din. Kaya bago siya pumasok, maghandog din siya sa labas ng hayop para sa malinis siyang pumasok sa kabanal-banalang trono ng Diyos para hindi siya mamatay doon. Kasi once na pumasok ko doon sa kabanal-banalang dako ng presensya ng Diyos, you will die. You cannot contain the holiness of God and you will die. Kaya dapat si priest, kailangan niyang linisin yung sarili niya, maghandog ng hayop sa labas, magre-ritual siya, at ganun din, no? Yung daladalan na din yung dugo ng hayop, papasok doon sa kabanal-banalang trono. At doon ay, doon kasi sa templo na yun, merong mga divisions, okay? May kurtina, ang tawag doon, tabing, yung sinasabi ito. Nung nagawa na yung templo sa panahon ni Herod, hindi na kurtina yun. Ano na yun? Parang ganito. Parang wall. Okay? Na mapansin nyo, nung namatay si Kristo Jesus sa Passion of Christ, nawasak yun. Okay? The veil was broken. Sabi, nawasak yung ano. Pero tingnan natin mamaya, maintindihan natin yun. So, ito yung nangyayari doon para ang isang Israelita para mapatawad sa kanyang kasalanan. Okay? It is God's way para pag nagkakasala ang bansang Israel, actually yung pagpunta ng pare doon sa kabanal-banalan trono ay once a year lang. Once a year lang niya ginagawa at lahat ng mga tao doon, mga Israelites, andoon para merong expectation na pag once na nangyari yun, actually paglabas ng priest na yan, ang gagawin, iwiwisik yung dugo para sa paglilinis ng kasalanan ng buong Israel. So ibig sabihin, once a year, naghahandog sila na pumapasok yung priest sa loob ng na yan. And yun yung way ng Lord para mapatawad at malinis yung kasalanan ng mga Israelites. Kasi everyday, nagkakasala naman talaga sila katulad natin. Well, they're going to the promised land, bit nila yung templo na yung tabernacle na default at pwedeng binibit-bit ito ng mga Levites. At from time to time, yun ang ginagawa nila. Everyday, isang mananampalataya, isang Israelites na imagine that yung buhay mo ganito yun, mag-aalaga ka ng hayop at habang nag-aalaga ka ng hayop, dapat pinakamainam, pinaka-best, walang garapata, walang sakit, mainam na ihandog kasi yun ang requirements ng God. At habang kailangan magkaroon ng ganung hayop, kung pulubi ka naman, pwedeng kalapati, etc., mga grain offerings. Pero ito ang gustong makita nyo, napakahirap yung ganung sitwasyon. Na pag nagkasala ka, kailangan may hayop, pumunta ka doon, iproseso. Nakakapagod din sa part ng mga Levites at nakakatakot din sa part ng mga high priest na pumapasok doon para lang igagawin nila yung ritual para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mapatawad ang kasalanan ng mga Israelites. Yun yung sinasabi sa Hebrews chapter 9 and chapter 10. No? Pero yung dugo talaga ng hayop, yun yung ginagamit nila. Winiwisik sa altar. No? At ito, laging in-illustrate yung ipapatong yung kamay, yung isang makasalan, papatong yung kamay niya sa ulo ng tupa na yon. At pag pinatay na, kukuha niya yung dugo, na nagsisimbolo yung kasalanan ng taong ito nalipat na sa hayop. At yung dugo na yan ay iwiwisik para pagsimbolo ng paglilinis ng Diyos sa kasalanan ng tao. Pero take note, gusto kong makita niyo sa templo na yon. Ganun yung distance ng tao at ang ng Diyos. No? Yung hindi ka makalapit sa Diyos ng madalian. May tabing. At ang nakapasok lang doon ay mga high priest. Tayo dito yung makapasok. Kaya sabi ko, kung yun pa yung paraan ng Diyos hanggang ngayon para mapatawad ang ating mga kasalanan, sinong nakarapat dapat na pumasok at lumapit sa Diyos? Hindi ka makalapit sa Diyos. Imagine that, may tabing. At hindi basta-basta na, titingnan ko nga kung anong nasa loob, patay ka agad doon. No? Kailangan talaga na you are pure, na linis ka sa dugo ng hayop. Now, ito yung sinasabi sa Hebrews chapter 9. Next slide, please. No? Na itong mga Kristiyano kasing ito, na nakakilala na sa Panginoon, nakatingin pa rin sila sa pamamaraan ng Diyos sa lumang tipan. Kasi yung templo na to, yung templo dito ay buhay pa. Okay, nung isinulat ng Hebrews na to, buhay pa yung templo. Kung punta ka sa Israel, anong makita nyo na yung templo doon? Yung Wailing Wall. Kasi in AD 70s, bumagsak na yung templo, nasira na yan. Pero nung isinusulat yung Hebrews na to, yung mga nanampalatayang ito, nag-struggle sila kasi, paano nga ba malinis ang kasalanan namin? Hindi namin alam.
Nakatingin pa rin sila sa nakaraan, yung ginawa ng Diyos sa lumang tipan. Pero sabi dito, mayroon pang mas maganda na pamamaraan ng Diyos para malinis ang kasalanan ng tao. Paanong paraan? Dito sa bagong tipan, kaya nga mayroon tinatawag New Testament, kasi Old Covenant, Old Testament, and New Testament. Sa bagong tipan ng Diyos, ang pamamaraan ng Diyos ngayon ay hindi na sa luma. Hindi na yung templo, hindi na yung dugo ng hayop, kundi ang nangyari ngayon, ang dugo ngayon ni Kristo Jesus ang pwedeng maglinis sa kasalanan ng tao. Amen? So, hindi na ngayon yung hayop. Marami pa rin, alam niyo, may maraming mga Israelita pa rin gusto nilang itayo. Diba? Ang Israel, nagpaplano silang itayo yung templo dyan sa Jerusalem. Kakala nila nung kapanahon ni Trump, ibabalik yun eh. Pero meron daw, sikretong ginagawa na itinatayo ulit. Pero hindi na, sabi ko hindi na pwede. Kasi dito na, ang ginawa ng Diyos, sabi dito, tinan nyo dito sa Hebrews chapter 9, verse 11. Tinan mo yung next slide please, para makita natin. Okay? So bago we go there, ito ngayon yung comparison. No? Kaya pa ba natin? Ito yung problema ko pag nagtuturo ako. No? Kaya pa ba natin? Dito sa Old Covenant, tingnan natin yung comparison para hindi na tayo magbasa masyado. Marami kasi eh. Ngayon, kinumpare ngayon ng writer, gusto niya ipakita sa mga mananampalatayang ito na hindi na yung luma ang balikan natin, hindi na yung Old Covenant, bagamat mahalaga yan, kinumpare niya ngayon. Sa lumang tipan, ang ginamit ng Diyos, templo, para mapatawad ang ating kasalanan, yung templo, nagtatag siya ng templo, Hebrew chapter 8:4, pero ito ay man-made. Pero dito ngayon, sa bagong tipan, ang pinakita dito na templo ay God made it. Okay? Dito sa lumang tipan, ang pare, yung priesthood, ay temporary namamatay yung Pharisee, yung lahi ni Aaron, yung mga Levita. Pero dito sa bagong tipan, hindi na mamamatay yung priest, kundi si Kristo Jesus, na nagsilbing pare. No, alam niyo si Kristo Jesus nagsilbing pare, sinasabi dito, na hinigitan niya pa yung mga priest in the Old Testament, si Aaron, yung mga Levites, hinigitan pa kasi sila namamatay, pero dito sa bagong tipan, nung dumating ating Panginoong Kristo Jesus, nagsilbing high priest, eternal priest, na makita natin na siya ay holy, banal, at siya ay yung kanyang pagiging pare na ginawa, yung kanyang paghahandog, paghahain, no? Na yung kanyang buhay na inihandog, yung kanyang dugo na dumanak, no? Ay pagpapakita na ang kanyang priesthood ay permanent. At ngayon, sabi na sa kanang kamay na ng Diyos, at siya ngayon ay namamagitan sa atin, siya yung intercessor natin. Samantalang yung mga priesthood sa lumang tipan, yung mga priest at yung kanilang pagiging pare ay temporary. Pero kay Kristo Jesus, nagsilbing pare natin, no, na siyang nakapasok na ngayon sa kasalangit at sa kanang kamay ng Diyos. Pagkatapos niyang inihandog ang kanyang buhay, ang kanyang katawan, lilinis niya ang ating mga kasalanan. Amen? At andun na siya ngayon. Okay? Ano pa? Sabi din dito, sa Old Testament, yung sin offering, ang sabi ito sa Hebrews chapter 9, 9-10, yung mga handog dito, okay, sa 9 and 9-10, sabi niya, this is an illustration for the present time, indicating that the gifts and sacrifices being offered were not able to clear the conscience of the worshiper. They are only a matter of food and drink and various ceremonial washings, external regulations applying until the time of the new order. Ang sinasabi dito sa Hebrews chapter 9, 9-10, yung mga paghuhugas ng kamay, paghahandog, mga ritual na ginagamit doon o ginagawa sa lumang tipan, sa templo, ay nahuhugasan lang ito panlabas. Simbolismo lang to. Yung pagpapataw ng kamay, paghugas ng kamay, o yung paglilinis ng dugo, anuman yung mga ceremonial washings, ay panlabas lang sabi dito. Pero, sa bagong tipan, sa ginawa ni Kristo Jesus, yung paghandog ng kanyang katawan sa Hebrews 10:11-14, ay ang nalilinis noon ay yung panloob ng isang tao. Okay? Inward cleansing, sacrifice for sin, and spotless. Dito sa yung offering dito, kailangan namang spotless. Malusog yung tupa, o yung baka, o yung toro, o naman yung kambing. Malusog, walang sakit. Pero, hindi sila perfect na walang sakit. Pero dito, si Kristo is yung katawan ni Kristo na sinasabi sa Hebrews chapter 10 ay holy and perfect. Hindi nagkasala ang ating Panginoong Kristo Jesus. Kaya, kita mo kagad yung difference. Okay? Dito naman sa lumang tipan, dugo ng hayop, pero nalilinis niya lang panglabas. Tingnan niyo sabi sa Hebrews 9:11-13. Anong sabi niya? When Christ came as high priest, next slide please. Gusto ko lang mabasa natin dito sa Tagalog. Ngunit nung dumating si Kristo Jesus, ngunit dumating na si Kristo Jesus,
ang pinakapunong pare ng mabubuting bagay na narito na. At siya'y naglingkod doon sa sambahang higit na dakila, walang katulad at hindi ginawa ng tao. Yung sinasabi natin kanina. Ang sambahang iyon ay wala sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo Jesus sa dakong banal kabanal-banalan at iyo'y sapat na. So saan nagpunta si Kristo Jesus? Sa dakong kabanal-banalan. Saan po yun? Hindi ho sa templo. Hindi ho sa templo yun, kundi sa langit na. Sa langit na siya nagpunta sa holy place, most holy place in heaven. Kasi parang sinasabi dito, mga kapatid, na nung ipinagawa ng Diyos ang templo o tabernacle kay Moses, ay kopyang-kopya kung ano ang nasa langit. Parang pinapakita sa atin, doon din sa langit, merong outer court, merong holy place at most holy place. Kaya sinasabi dito, kung ang pare ay pumapasok sa most holy place sa lumang tipan, ngayon hindi na ang may isang dakilang pare na talagang pumunta na sa heaven, yun si Kristo Jesus, dumako na sa kabanal-banalang dako doon sa heaven. At sabi dito, hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Amen? So ang tinutukoy niya doon si Kristo Jesus. Si Kristo Jesus na inihandog ang kanyang katawan at dumanak ang kanyang dugo. At hindi na dugo ng hayop ang solusyon ngayon sa ating mga kasalanan. Ang dugo ngayon ni Kristo Jesus. At yung dugo ni Kristo Jesus ay mas higit pa at nahigitan pa yung dugo ng hayop sa lumang tipan. Amen ba? Next slide please para basahin natin yung verse. Kung ang dugo ng mga kambing at toro at ang abo na dumalagang baka ang iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila luminis ayon sa kautusan, kasi utos yun, di ba? Yun yung gagawin nila sa Levitical laws. Higit na nagawa ng dugo ni Kristo. Ito yung sinasabi ko. Higit ng nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Amen? Amen ba? Ang ganda yung last part dito, sabi niya, ang kanyang dugo, ang dugo ni Kristo ang lumilinis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Ang sinasabi dito, ang dugo ng hayop sa lumang tipan ay panlabas lang yon, simbolismo. It's a shadow. It's a type. Pero ngayon, hindi na. Nung ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus at namatay sa krus at dumanak ang kanyang dugo, mga kapatid, hindi na ang panlabas nating kasalanan ang nalilinis, kundi pati yung konsensya natin, our evil conscience, our heart, sabi dito, yung panloob nating pagkatao, nalilinis na at kayang linisin ng dugo ni Kristo Jesus. Amen? Upang sa ganun, sabi niya, tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. So ganito ngayon, mga kapatid, ito good news. Gusto kong makita niyo, no? Na hinigitan lahat ng ating Panginoong Kristo Jesus yung lumang tipan na hanggang ngayon ay hindi makalimutan ng mga Israelita. Na parang binabalik-balikan pa rin nila yung dating pamamaraan para malinis ang kanilang konsensya. Minsan sa buhay natin, meron tayong binabalik-balikan na sarili nating kaparaanan para malinis ang ating konsensya. Anong ginagawa niyo po pag nagkakasala po kayo sa Diyos? Ano po yung minsan nakaranas po tayo ng guilt feelings na nagkasala tayo sa Diyos? Minsan ginagawa natin, sinisisi natin ang sarili natin. At minsan pa, ganito, dapat, alam niyo po, ang mga Roman Catholic, ang ginagawa nila para malinis ang kanilang kasalanan ay pinapalo ang likod, right? Yun yung mga lumang hindi ginawa na ng ating Panginoong Kristo Jesus. Sinasaktan ng sarili para matanggal lang yung guilt. Minsan, ang ginagawa ng mga tao, naglalaslas. Ano yung paglalaslas pala ay yung para matanggal yung mga guilt and shame and pain ng kanilang mga kalokohan, yung kanilang pagkakasala. Kanilang depression sa buhay dahil bulot ng kanilang pagkakamali sa buhay. Now, gusto makita nyo na mayroon pa rin taong katulad ng mga na nakatingin pa rin sa lumang templo na ang tingin nila, pag ako ay gumawa ng mabuti, mawawala ang guilt feelings ko. Kaya para mapagtakpan ang kanilang mga ginagawa, mga guilt feelings, ang ginagawa nila is that gawa sila ng gawa ng mabuti. Gawa ako ng mabuti. Parang mga Buddhist, parang mga Muslim,
ang mga Muslim, para mahigitan mo yung, para makapunta ka sa paradise, higitan mo yung mga maling gawa mo ng mabubuti. Okay? Sa atin, ibang-iba po. Hindi ka pwedeng magtiwala sa sarili mong gawa at mabuting gawa para malinis ang konsensya mo. Hindi malilinis yan kahit anong gawin mo pang mabuting bagay para mapagtakpan yung ano. Ang kailangan po natin ay ang katawan at dugo ni Kristo Jesus, ang pagpapatawad ni Kristo Jesus sa magitan ng kanyang dugo. Amen? Marami pa rin nagtitiwala sa ating sarili. Yung parang mga Israelita na nagtitiwala sa templo at ritual sa templo para malinis. Minsan, ganito yan, para maalis ang ating mga kasalanan, magsamba ako ng magsamba. Hindi ang pagsasamba para malinis ang kasalanan. Alam mo, namulat ako sa ganong sitwasyon. Naikwento ko yata sa inyo dati na ako talagang manginginom po ako talaga nung kabataan ko. Now, siyempre, yung mga ibang kaibigan ko, may mga nililigawan nila na pala church daw. So, para mapagbigyan, sinama ako. Kasi yung girlfriend nila o yung nililigawan nila, magsasamba daw sa church. So, nagsamba sila, nag-join din ako. And we went there. Upo, tayo. Ganun lang, wala lang. Upo. Pag ginawa mo, pumasok ka, kumaka ng tubig na ganun ka, naupo ka, at kung ano sasabihin ng natatayo ka, upo, tatayo, aawit ka. Paglabas mo, akala mo na wala na lahat ang kasalanan mo. Kaya lumabas kami lahat, paglabas namin, ganito ang expression Kunyari, napamura ka, nasa boarding house na kayo, napamura. Oh, kakasimba mo lang napamura ka ngayon, ano? Bakit ganyan? No? Tapos biglang magnayak ng inom. Tapos napainom ka, uy, ba't ka na ganon? Ba't ka ganyan? Di ba nagsimba ka kanina? Parang ang kaisipan natin ganito yun Pag nagsasamba ka, nalilinis ang kasalanan natin. No? Pero hindi yung pagsamba, malilinis ang ating kasalanan. Alam niyo po, ang pinapakita ng ating Panginoong Kristo Jesus, yung makilala natin ang Panginoong Kristo Jesus, karoon tayo ng relationship kay Kristo Jesus, matanggap natin ang Kristo Jesus sa buhay natin para malinis ang ating mga kasalanan deep inside. Amen? Kaya ngayon, pag ganun ang nangyayari, pag nalinis tayo ng dugo ni Kristo Jesus, magsasamba na ho tayo. Amen? Hindi yung parang magsasamba ka para malinis yung kasalanan mo. Hindi ho. Yung kahit anong gawin mo, kahit outward religious works ang gagawin natin, hindi talaga malinis ang ating kasalanan. At sa higit sa lahat, hindi mawawala yung guilt natin. Kasi kahit nagsamba ka, pag uwi mo sa bahay, andun pa rin yung guilt feelings mo. Pero iba yung ginawa ng Panginoong Kristo Jesus. Hindi panlabas ang paglilinis, kundi panloob. Sabi nga dito, lininis niya ang ating budhi sa pamagitan ng kanyang dugo. Alam niyo ba, ang dugo ay simbolismo ng buhay sa lumang tipan. Kaya bawal na bawal kainin ang dugo sa lumang tipan kasi it symbolizes life. Pag mawala lahat ang dugo natin, mamamatay ka. Pag mawala lahat ang dugo ng hayop, mamamatay yung hayop. Nasubukan ko magkatay ng manok, yung ginagawang dinuguan, yung gigilitan mo yung leeg, tapos hayaan mo yung manok na madadrain yung dugo niya, tapos kita mo na nanginginig siya at malapit ng nagutan ng hininga. So, dahil yung dugo nawala na. So, ganun din. Ibig sabihin, nung namatay si Kristo Jesus, yung dugo niya dumanak, ibig sabihin yung buhay niya inihandog sa atin. Dumanak ang kanyang dugo, na-drain ang kanyang dugo para lang malinis ang ating mga kasalanan. Amen? Yung buhay niya, katawan niya, inihandog niya sa atin para malinis. Kaya ganito ang gustong makita natin. No? Ito ang napakapalad natin mga Kristiyano. Okay? Wala na yung templo. Pag nagkakasala po tayo, nag-struggle po tayo sa kasalanan. At kung nagkasala tayo at meron tayong mga guilt, sabi ko nga kanina, hindi naman nawawala yung kasalanan, nag-struggle po tayo. What if ikaw yon at ako yon ang nagkasala po at meron tayong guilt, shame, and pain sa ating buhay? Sa tingin nyo kaya mapapatawad tayo ng ating Panginoong Diyos? Mapapatawad pa po ba tayo? Kunyari, marami tayong karumihan sa puso natin. Sa tingin mo kaya mawawala yung guilt natin? Kaya ba ng patawarin ng Diyos? Amen po ba? Yes, kasi ito yung sabi niya at sabi nga dito, next slide please. Ang ganda ng sumunod dito. Next slide please, yan. Kaya sabi sa Hebrews chapter 9 verse 22, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamagitan ng dugo at kung walang pag-aalay ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya nga kung hindi dumanak ang dugo ni Kristo Jesus, hindi na ihandog ang kanyang katawan, walang kapatawaran ang kasalanan. Ang ibig sabihin nito, si Kristo Jesus lang ang dakilang pare, ang dakilang saserdote, na mas nahigitan ang mga pare sa lumang tipan, nahigitan ang handog at nahigitan ang dugo ng hayop, ang siya lang makapaglinis sa ating
karumihan, panloob. Doon sa lumang tipan, ritual lang yon. Uupo, tatayo, panlabas lahat yon. Pero dito, grabe po yung gagawin ng ating Panginoong Kristo Jesus. He will cleanse our sin, our conscience, at tanggalin ng ating guilt. So, pagpapatawad. Amen? Sabi ito sa next slide, please. Hindi na kailangang turuan ng isa't isa sa sabihin sa Hebrews chapter 8. Kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat. Mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Ganoon ang Diyos, nung inihandog niya ang kanyang buhay at yung dugo niya ay dumanak, pag humingi po tayo ng tawad sa ating Panginoon, o si Kristo Jesus na sa ating buhay, anong gagawin? Kakalimutan ko na ang kanilang mga kasalanan. Ganoon magpatawad ang Diyos, kakalimutan niya lahat ang ating mga kasalanan. Amen? Ang tao hindi niya nakakalimutan yung kasalanan mo. At mayroon pang date yan at may oras kung kailan mo siya sinaktan. Pero ang Diyos, nakakalimutan niya lahat. Sabi niya, lahat in the past. Lahat kinakalimutan niya at kakalimutan niya o kinalimutan niya dahil binigay niya si Kristo Jesus. Once na si Kristo Jesus tinanggap natin sa buhay natin, once na humingi tayo ng tawad, no, at nilinis tayo ng ating Panginoon, lilinisin niya lahat, even in our past, our present, and our future. Amen? Ganun ang paglilinis ng Diyos, past, present, and future. Hindi ibig sabihin na dahil ganun, magpapatuloy tayo sa kasalanan. Ibig sabihin, the blood of Christ is available to all of us every day. Hindi katulad sa lumang tipan na kailangan once a year pumasok yung priest. Kasi ang pinag-usapan po natin dito, what if tayo nagkasala? Alam mo, lagi nating tandaan, ang kasalanan separates us from God. At kung tayo nagkakasala, na mapapahiwalay tayo sa Diyos. Natitempt tayo dahil sa ating kahinaan at nagkakasala tayo. Wala na yung templo ngayon. Ang maganda dito, laging available ang dugo ni Kristo Jesus. Amen? He will forgive us and forgive us and forgive us. By the blood and the body of Christ, sabi ito, we are forgiven by God. Next slide, please. We are loved by God. We are accepted by God. Alam niyo po, ang keyword dito ay forgiveness. Forgiven. Nasobran tayo ng oras, pero gusto kong makita nyo dito na napakahalaga yung forgiveness sa buhay natin. Pag po ba may nagkasala sa inyo, kaya po bang patawarin? Kaya po bang kalimutan? Ang gustong-gusto ko dito yung guilt and shame natin. Even our evil conscience, pag pinatawad tayo ng Diyos, hugasan niya lahat ang ating mga kasalanan. Yun yung uniqueness ng dugo ng Panginoon sa dugo ng hayop. Kasi talaga yung inwardly, ang Kristiyano is the change inward, yung forgiveness ng ating Panginoon. How many times you hurt God? Ilang beses natin nagkasala sa ating Panginoon? How many times nasabi natin, magsasamba ako, maglilingkod ako sa Panginoon, magta-tithes ako, magpa-pray ako, magbabagong buhay na ako, pero hindi natin nagagawa. Kaya nga ang tanong ko kanina, gaano ba katindi yung desire natin na maging banal? Nung tinanong ko isang kabataan, Pastor, grabe po. Kaya nga, kung may kunti akong pagkakasala, meron na akong guilt feelings. Think of this, ganito na lang, no? Think of this. Think of a girl. Pag mataas kasi yung desire mo of holiness, think of a person like this. Nakita lang yung kanyang tuhod, hiyang-hiya na at nakokonsensya na nagigilty na sa ating panahon. Di ba meron ganon? Ang taas, hindi siya konserbatibo, pero how many of us yung parang nakitaan ka lang ng tuhod dito sa isang babae, nakitaan lang ng tuhod. Alam niyo, may mga taong nakita lang dito sa binti, parang makasalanan na sa harapan ng ating Panginoon. O think of this, yung parang napahawak ka sa kamay ng babae, no? Na, you know what, yung parang, tapos may naramdaman ka something na and then after that, sabi mo, guilty naman ako doon. Parang may naramdaman ako na something na evil thoughts sa kanya at lustful thoughts. Sa panahon natin ngayon, wala nang ganun, right? Wala nang ganun. Kahit hanggang sisingit, okay lang. No? Proud na proud pa tayo. Pero look at this, no? Ang sinasabi ko dito, how sensitive we are, na how many times we hurt God, and how many times nakaramdam tayo ng guilt and shame sa harapan ng ating Panginoon. Kung talagang ang desire natin is to be holy
at pumasok sa kabanal-banalan ng Diyos. Kaya nga ang galing ng ginawa ng Diyos sa atin. No? Look at this, no? Kaya nga, back, please, back. Kaya nga mga kapatid, tayo malanayang makapasok sa dakong kabanal-banalan ng Diyos. Kasi banal ang Diyos, hindi tayo makapasok. Pero tingnan nyo, dahil, sabi niya, binuksan, dahil kay Kristo Jesus, dahil sa kanyang dugo, ay pwede na tayong makalapit sa Diyos at any moment sa Holy God. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing, at ang tabing na ito ay ang kanyang katawan. Ang sinasabi dito, kaya nga, sa panahong ito, dahil kay Kristo Jesus, na dumanak ang kanyang dugo at dahil sa kanyang dugo, nabuksan na ngayon ang kurtina na lahat ay pwedeng makapasok sa kabanal-banalan ng Diyos, na dako ng Diyos, o sa banal na Diyos. Amen? So tayo makalapit na sa ating Panginoong Kristo Jesus. Hindi na siya malayo sa atin. Pwede tayong lumapit sa Kanya at pwede tayong maglakas loob na lumapit sa Diyos dahil kay Kristo at dahil sa dugo niya. Okay? Na naglinis sa ating mga kasalanan. Kaya nga sabi dito, magpatuloy tayo sa pagsamba. Magpatuloy tayo sa pagsamba. I will stop here a moment. No? Gusto kong itutuloy kasi series natin sa susunod. No? Pero take note of these 3 words na pinakita ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. He have forgiven us. He have loved us and accepted us. So, magitan ng dugo ni Kristo Jesus, pinatawad tayo. Minahal niya tayo. At tinanggap. Alam niyo po, yun ang pinakamahirap sa buhay natin gawin. No? Kaya, kung ang kasalanan at nagkakasala po tayo, hindi po tayo perfect, kaya ba natin gawin yon? To love our brothers and sisters, to accept them, or to forgive them and accept them. Kaya ba natin gawin yon? Amen ba? Pag nagkasalang anak nyo, do you love him? Minsan, mahal tayo ng ating mga magulang dahil sa ating ginagawa, hindi dahil kung sino tayo. Pero yun ang dapat natin matutunan sa buhay. How we love people. Katulad ng pagmamahal ni Kristo Jesus. Grabe, imagine that. Andun yung kabanalan niya, andun yung distance, andun yung guilt and shame natin, andun yung mga kasalanan natin. Pero sa isang relasyon para magpatuloy, sa relasyon ng mag-asawa, sa relasyon ng isang pamilya, at sa relasyon sa isang church, ay kailangan matutunan nating magmahal at kailangan tanggapin ang mga nagkakasala. Kailangan nilang patawarin. Dahil sabi ko, ang word na patawarin, ang susi lang para magpatuloy po tayo sa ating relasyon. Amen? At sa ating pananampalataya. Many times I stumble before the Lord. Ito ang nakakatawa mga kapatid, yung hindi ako perfect. Ilang beses po ako nagkasala sa aking Panginoon. What if, ito ang sabi ko, what if kung ang Diyos ay walang pinro-provide para mapatawad ang aking kasalanan. Hindi niya binigyan si Kristo Jesus, walang dugo ni Kristo Jesus. Siguro wala na ako sa ministry at patay na ako or maaring lumayas na ako at nahiya na ako sa Panginoon. Ito ang maganda dito. Habang tayo nahihiya sa Panginoon at mayroong mga guilt, pag lumapit po tayo sa Kanya, He can forgive us. Sabi niya, lilimutin niya lahat. Lilinisin niya ang ating panloob na pagkatao at tatanggapin niya tayo. Amen. Kaya marami pong hindi nagpapatuloy sa panahon natin ngayon kung tayo po yun. Pag kayo nahihiya na sa Diyos at sabihin, ayaw ko nang lumapit sa Diyos dahil sa mga kasalanan ko, take note of this, magpatuloy ka kapatid, lumapit ka sa Kanya dahil available ang dugo ng ating Panginoong Kristo Jesus. Hindi pa nababalik sa dati, sa buhay na akala mo pamamaraan mo para mapatawad. Okay? So naniniwala ako na ang papapatawad ng Diyos ang nagbigay ng paraan para ang Israelita ay makarating sa promised land. Maging din sa panahon natin ngayon, ang kasalanan ay reality sa buhay natin. Sana ito ang hindi maging hadlang para tayo po ay manghina at lumayo sa Diyos, kundi lagi nating isipin, ang Diyos ay nagpapatawad, mahal niya tayo at tinanggap niya tayo at itinuring na anak. Alam niyo, ganito yan yung illustration ng alubughang anak na bumalik sa kanyang tatay. Ganun po ang nais ng Diyos sa atin. Pag bumalik tayo, dahil sa dugo ni Kristo Jesus, tatanggapin tayo ng ating Diyos Ama. At yayakapin at mamahalin. No? Yayakapin at mamahalin at tatanggapin. No? The reason why marami pong mga Kristiyanong hindi na magpapatuloy sa church kasi totoo yung tama yung sabi nila. I read a story sa Facebook. Gusto lang i-add sa ganito. May isang member, no, na habang nagpo-preach si pastor, tumunog yung kanyang cellphone. So nagalit si pastor kasi sa loob ng church may rules. Nagalit ang pastor, napagalitan yung taong to.
Yung mga member, nag-iba ang tingin sa taong ito dahil, oo nga naman, rules ng church, pag nagpo-pray si pastor, walang nakamute. So, ibig sabihin, itong taong ito may pasalanan o may pagkukulang sa loob ng church. So, ang nangyari, dahil nagalit ang pastor, ginad siya ng mga, nagalit din ang mga members, nagtampo siya at hindi na siya nag-church. Ayaw nang pumunta sa church. Feeling niya hindi siya tanggap sa church at he doesn't belong to the church. Kaya pumunta siya, hindi na siya nagpatuloy sa church dahil nga meron siyang ginawa. And then the one thing na pwede niyang gawin is pumunta siya sa inuman. Punta siya sa isang bar at nalasing. Habang nalasing siya, nalaglag niya yung baso, nabasag. Tapon ng tubig. So, nagkatingin ang mga tao sa kanya, pero may isang lumapit na waitress at nilinis. Sabi niya, wag mo lang linisin, ako nang maglinis. Pero sabi ng waitress, hayaan mo na ako nang maglinis. Nilinis ng waiter o ng waitress ng kanyang yung kanyang mess, yung nabasag na. Kung pumilit yung lalaki na siya nang maglinis, pero sabi ng babae sa kanya. Kasi sabi ng lalaki, pasensya ka na nasagi ko yung baso, nalaglag. Sabi ng babae, ng waitress, huwag kang mag-alala, sabi niya, ganun talaga ang buhay nagkakamali. Dahil ganun talaga ang tao nagkakamali. Parang, from the time on doon nakita ng lalaking ito na may isang nakaunawa sa kanyang waiter. At from that time on, hindi na siya nag-church, pupunta lagi sa bar. Dahil sa bar doon niya nararamdaman yung pagtanggap. Sabi ko nga parang may problema sa kwento, no? Pero parang itinuturo doon, the lesson of the story is this. Sa church po, what is someone sin? At may nagkasala. Are you willing to love that person? To forgive and accept that person. Kaya sabi ko, para maiwasan na yung pag-alis ng mga membro at paglayo ng mga kapatiran, matutunan po natin yung love, yung forgive and accept. Para magpatuloy po sila at magpatuloy ang ating relasyon. Ang gandul ng ginawa ng ating Panginoong Kristo Jesus. Kung walang dugo ni Kristo Jesus, hindi po tayo makapagpatuloy. Right here and there, pwede tayong mamatay dahil sa ating kasalanan at pwedeng mapariwara at bumalik tayo sa dati. Salamat sa Panginoon sa kanyang pagtanggap sa atin, pagmamahal at pagpapatawad at nalinis ang ating mga konsensya at malaya tayong lumapit sa Diyos at matuloy na paglingkod sa ating Panginoon. Amen. Malayang pagsamba sa ating Panginoong Kristo Jesus. No, gusto ko i-pour out yung puso ko. I don't know kung naiintindihan po natin to. Pero ito ang kailangan natin sa panahon natin ngayon. Are you willing to forgive and accept people? Katulad ng pagtanggap ng Diyos sa atin. Kaya sabi ko, kung walang taong tumanggap sa akin, ang nakaunawa sa akin, nagpatawad sa aking mga kasalanan. Kasi yun lang ang susi. Sin separates us from God and separates us from people. Kung bakit walang mga nahiya na ang mga tao dito, una sa lahat nahiya sa Diyos. Pero hindi ho, lumapit tayo sa ating Panginoong Kristo Jesus. He loves us, He forgives us, and accepts us. Let us pray together. Lord, forgive us kung kami, Panginoon, ay hindi marunong magmahal, tumanggap at magpatawad. Rigid sa lahat, Lord, I pray, the reason bakit wala nang nagpapatuloy at maraming tumatalikod ay dahil nahihiya sila sa Diyos na banal. Pero Lord, salamat for your blood. At patawad din, Panginoon, kung nabubuhay pa rin kami sa dating pamamaranayan para maalis ang aming guilt. Alam po namin, Lord, na andyan lagi ang kasalanan para ilayo kami, Panginoon, sa inyo. Pero andun lagi naman yung dugo mo, Panginoon. Yung ginawa mo sa cross, yung katawan mong inihandog para sa amin. Para ang bawat isa sa amin kailangang makaranas at makalasap ng pagpapatawad mo sa panahon na kami nagkakasala. Salamat, O Diyos. Strengthen us. Strengthen our spiritual life. Strengthen our faith. And help us, Lord, Panginoon, na magpatuloy sa gitna ng pagsubok at sa gitna ng kasalanan ito aming dinaranas. Patuloy, Panginoon, na isiksik mo sa aming puso at pataasin, Panginoon, yung desire of our holiness. Na nais mo na yung makalapit sa iyo, Diyos. Lord God, salamat. Sa pagkakataong ito, nakakalapit po kami sa inyo. It is because of Christ, His blood, and you have forgiven us, you have loved us, accept us of who we are. Lalo higit sa mga sinasabi mo, Panginoon, 1 John 1:9, ang humingi ng tawad ay yung pinapatawad at nililinis. Salamat po. Salamat at kinalimutan mga aming mga kasalanan. Nawa, O Diyos, ma-enjoy po namin, Lord God, ang aming journey, ang aming pagpapatuloy, Panginoon, sa aming Christian life. Ito ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. So, salamat po sa tiyaga ng pakikinig. 1 hour plus na pala ako.